Hello traders, hello friends, I'm Coach Jay again and welcome back again to my channel. So for today's video, let's have market updates on the pairs that included in our watch list like Gold, Euro, USD, GBP, USD, and USD, JPY. Okay? So before that, again, invite ulit namin kayo sa aming Discord group na talagang very active. So, syempre hindi lang mga charts ang aming mga sinishare, aming mga setups, even our struggles. Yan, meron mga sinishare ang ating mga members dyan. From zero knowledge daw, ito na siya, alam na alam niya ng mag-charting. And ayan, so talagang makakatulong po ang aming community hindi lang sa pag-enhance ng inyong trading skills, even syempre mas importante ang psychology dito sa forex. And by the way, guys, sa mga zero knowledge pa talaga pero interested na mag-aral ng forex, ayaw naman namin na isabak agad kayo sa Discord community kasi baka nosebleed lang kayo dahil sa mga terminologies and all. Tapos sa mga technical. Kaya eto po, maglo-launch kami ng aming course, ng modules namin na talagang maipagmamalaki po namin. Ito po yung mga kasama kong coaches na talagang nagtulong-tulong po kami para makagawa ng sobrang affordable and yet very very educational na forex course na ito na talaga yung complete package. Kasi dito sa aming course, naririto na syempre yung basic, yung Forex 101 course. Technical, mapa-advance man yan dahil sinama na namin lahat dito sa technicals. And of course, narito na rin yung fundamental na talaga namang sa iba napakamahal ng fundamental na courses. Plus, meron pang psychology. Ayan, so tinatapos lang namin ito yung amount niya, no, 3,492.21 pesos. Okay, so in dollar, $60 yan. Kaya talagang abangan nyo po ito dahil ilo-launch namin ito by June. So, yun. Para sa mga newbies, para sa inyo talaga to kasi gusto namin mas makatulong sa mga Pilipino na maging educated sila pagdating sa financial market. Punta na tayo dito sa gold muna. Okay, dahil na-analyze na natin ang higher time frame during our weekend planning, start na lang tayo sa daily. Okay? Ngayon. Alright, so here in the daily time frame, okay, yan, sinum out ko lang siya. As you can see, ang price ay naririto sa area na to, no? Okay, previous resistance yan. So, nagta-turn siya ngayon as support. Okay? And by the way, nagkaroon na naman ng all-time high dito sa gold. Okay, 2,450. Ang kanyang all-time high. Another recorded all-time high. Okay, syempre expected na natin yan dahil 'di ba from the previous forecast natin, talagang very aggressive ang mga institution sa pag-a-add ng kanilang mga long orders. Okay? Ayan. So, just recently nga, no, nadagdagan na naman yung kanilang net positions from 199,567 all the way up to 204,496. Ayan. So, yan yung reason na rin kung bakit nagkaroon na naman ng all-time high. Okay, so clearly very bullish talaga ang gold in the long run. Okay? Ayan. Pero syempre naman ang market ay hindi nagmo-move ng straight line, kaya kailangan talaga niyang mag-create ng wave. So series of higher highs and higher lows. All right? And mapapansin nyo ngayon nga ay ang gold ay very bullish talaga because of the series of higher highs and higher lows. Ayan. And after this impulsive move, ngayon ay nasa correction phase siya. Okay? Ayan. So, kapag, ayan o, diba? Very perfect yan. Very, textbook na
na uptrend na structure. Okay? So wala tayong very bullish talaga. Okay? And ngayon nga ang price ay nagko-correct. So if we want to measure the correction, we can use the Fibonacci ratio from this low to the high. Okay. And the 38.2 up to 50% na golden Fibonacci ratios ay nagla-line up siya dito sa previous resistance and now testing as support. Okay? Kaya malakas talaga itong area na to. Ayan. So again, bullish tayo kay gold. It so happen na nasa pullback stage siya. Okay? So, ang hahanapin pa rin natin dito ay long opportunities. Okay? Although, syempre, pwede din naman mag-short, pero quick trades lang. Okay? Yan. So, tapos, baba tayo sa H4. Ayan. So, dito sa H4, okay? Kitang-kita na after this, impulsive move. Ayan. So, nasa pullback stage siya. And, if titignan natin kung ano yung pattern dito, okay? Nagkakaroon dito ng, ayan, triangle. Okay? Triangle pattern or, ayan. Or, ano rin siya, mukha rin siyang plug. Check natin. Ayan. Mukha din siyang plug. So, ito yung pinaka-pole niya and then ito nga yung plug, no? Okay. Ayan. Okay. So, kita nyo naman, nagkakaroon siya ng rejection dito sa 50% na Fib. Act siya ngayon as support. Diba? Intraday, siya yung ating support. Anong price to? Na dito sa may area ng 2410 to 2411. Okay? Siyempre guys, alam niyo naman itong mga levels na to ay level siya, hindi siya straight. Kaya zone yan. Okay? Alright. Okay? So, kitang-kita natin na possible na kapag niretest niya na naman ito, pwede tayong pwede nating sabayan ang buy, okay? Dito, alright? Pero if ever naman na magdire-diretso na siya, okay, pag bumalik dito and ayan, pwede rin natin sabayan yan, okay? Tapos, ito yung ating target. Or pwede rin din naman kung may conservative din kayo, kahit yan muna, okay? TP1 nyo, tapos saka tayo all the way hanggang 2450. Please be reminded na later meron tayong high impact news sa GBP, tapos tomorrow Thursday yan USD. Okay, yan. So sa Thursday marami na namang high impact news dito sa USD, kaya sa ngayon ang nakikita nyo sa market ay as the pairs ay nasa correction talaga or nagre-range lang dahil tomorrow na naman dun na naman magiging volatile ang market. Okay, very important na nag-a-analyze talaga tayo. Okay, hindi yung basta-basta tayo sumusugod kapag merong high impact news. So better din na after ng news release, saka tayo mag-trade. Okay? Pa-impact news, doon pa lang syempre natin makikita yung kanyang kamay. Kung magtutuloy-tuloy na ba siya to the upside or, ayan, meron pa rin naman kasi tayong levels dito. Okay? Pero sa ngayon, syempre, ang very clear sa atin ay nire-reject itong area na to sa may area ng 50% Fib. Okay? Ayan, so, pwede rin naman siya pwede naman siyang bumaba ulit dito, no? Retest niya ulit to. Okay, so kung medyo aggressive din kayo, pwede nyo rin sabayan ang pagbaba niya hanggang dito sa 50% Fib na to or yung nakita natin na
hanggang dito sa support area na to. Okay? Let's check the 15 minutes. So, nagkakaroon na ng move to the downside. So, therefore, ayan, mukhang yan, kapag na-break niya itong area na to, no? Ayan, possible na kapag niretest niya, pwede tayong mag-sell and then dito muna yung ating target na TP. Okay? Kung magse-sell kayo, okay? Pero, syempre, mas safe pa din na mga long opportunities yung hinahanap natin kay gold, especially na very bullish. Okay? Ayan. Although, yun nga, hindi naman na mag-sell kayo as long as you follow your risk management and dapat lagi tayong maglagay ng stop loss. Okay? Okay, that's for XAU USD. Next naman, Euro USD. Check natin daily. Okay, so dito sa daily ay okay, very very bullish din ang Euro USD. Okay, dahil din sa series of higher highs and higher lows na kine-create ng market. Okay, and ngayon nga after this impulsive move, nasa correction phase siya. Okay? So, if as use FIB to measure the correction, so we can plot here from this low to the high of the impulse leg. Okay, so naririto yung mga golden ratio na yung mga 38.5 at saka 50%. Okay? So, maganda tong 50% kasi previous resistance yan na possible mag-turn as support. Okay? Although 38.2% retracement is already a decent pullback. Okay, pwede tayong mag-alarm dyan. Okay, para masabayan natin, para if ever na malapit na sa area natin, mag-notify na sa atin ang price. Okay? So, that's daily, very bullish. Sa H4, okay, so sa H4, medyo same yung gold, medyo same sa galaw ng gold, okay? Ayan. So, tignan natin kung i-respect niya talaga itong channel na to, no? So, pag ganyan kasi mukha talaga siyang flag, so therefore, may continuation to the upside, okay? So, possible na mag-wiggle-wiggle muna siya dito and then saka siya magkaroon ng breakout, okay? Pero syempre, pag nag-breakout and niretest, doon tayo mag-babay. Okay, so sa ngayon, if tatanungin nyo kung pwedeng mag-sell, well, pwede naman as long as sa lower time frame like 15 minutes, magkaroon tayo ng confirmation candle. Okay, so pwede natin i-check ang 15 minutes. Okay, dito sa 15 minutes, okay, so nagra-rally yung price sa ngayon. Okay. Ayan. So, tignan natin kung magkakaroon dito ng shooting star or magkakaroon ng double bottom. Pwede kayong mag-sell. Okay? Ilang pips din yan if from here. Ayan. Kahit nga hanggang dito muna sa gitna nitong channel na to para mas safe. Okay? So, nasa 26 pips. 26 pips din yan. Okay? Kapag ito todo nyo naman hanggang baba, ayan, 50 pips din. Okay? Ayan. Pero again, dahil bullish ang Euro USD, ako personally maghahanap lang ako dito ng long opportunities. Okay? Ayan. Pero kung mag-short kayo as long as you follow your risk management, it's okay na okay rin naman 'yan. Ayan. And then let's move on na kay GBP USD. Daily. Start ulit tayo sa daily. Okay, so dito naman sa daily, okay, so dito ang very bullish din, no? Okay, so mukhang i-reach niya itong
resistance na to kasi na-break niya na itong previous resistance. Okay? Ayan. So, ideally, mas okay sana no kung after nitong breakout, bumalik siya rito, tapos pwede tayong mag-buy. And then, ito yung maging target natin. Okay? Exciting mamaya dahil merong high impact news. Okay? 2 o'clock PM dito sa Philippines. CPI. Ayan. So, siguro after na lang ng high impact news, tignan natin kung ano yung magiging price behavior niya sa area na to kasi as you can see, andito pa rin naman siya sa area ng resistance. Okay? Possible pa rin na mag-pullback siya. Okay? If we want to measure the pullback, okay, again, we use the Fibonacci. Okay. Ayan, so pwedeng after ng news, bumaba siya, tapos i-reach niya to, 38.5 or even hanggang 50%. Okay. Or kahit 61%, pero syempre by level tayo. Unang aabangan natin, of course, itong mas malapit. Okay? Maganda pag ganito rin yung nangyari, di ba? At least deeper yung pullback, so therefore, mas pabor sa ating mga traders. Okay? Dahil magiging maganda ang ating risk to reward ratio. Okay? Yan. So that's for daily, bullish pa rin naman. Okay? So check natin H4. Okay, ayan no. So ito yung galaw niya lang ng H4. Okay, ayan no. Biruin mo no, hanggang nung Monday, yan lang yung galaw niya, kaya talagang hinihintay niya for sure yung magiging actual result ng CPI later. Okay? Kaya sa mga ganitong pagkakataon dito, nasusubukan ang ating patience. Okay? So, talagang patient is the key dito sa trading. Yan. So, yan. Mas natin no, sa 15 minutes. Ayan yung ginagawa ng price. So, ako pag ganito, stay out muna ako. Alright? Yan. So, papasakitin lang ang ulo natin. If magpa-participate tayo ngayon sa move niya. Alright? Now naman, USD for the last pair, nakasama sa ating monitoring, USD JPY. Let's look again, daily time frame. Okay, dito sa daily time frame, alright, bullish pa rin naman, okay? Hindi naman natin, very obvious, no? Kasi because of the series of higher highs and higher lows. Pero sa ngayon, ang price ay nasa, after this impulse, nagko-correct siya, okay? And ang correction na ginagawa niya ay possible na asymmetrical triangle. Ay, sorry. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, pag asymmetrical triangle kasi ay indecisive ang market. Okay? So, possible na after niyang ma-squeeze itong move na to, tsaka siya magde-decide kung mag-move ba to the upside, okay, magkakaroon ng breakout, or magkakaroon ng breakdown, okay? Ayan. We don't know yet, okay? Ang alam lang natin, narito yung resistance, tapos narito naman yung support, okay? Ayan. So, pag ganito, medyo tricky siya, no? Especially pareha silang risk off na market, and if nanood kayo ng video ko, nasa risk on ang sentiment ng mga big institutions, kaya napansin nyo malakas ang euro tapos GBP. Okay? So kaya minsan okay din naman na na pinag-aaralan natin kahit papaano ang fundamental, para at least alam din natin, aware tayo sa mga nangyayari. Okay? So, kaya stay out muna rin ako kay USD JPY. H4. Okay, yan.
So, ito din, no, pangit din talaga yung ano niya. Ayan, so ito yung tinatawag na choppy market. Okay? So, kapag choppy market, hindi natin alam kasi saan dito yung magandang resistance and magandang support. Okay? Pag magte-trade tayo ngayon, hindi maganda yung magiging risk to reward ratio natin kasi nasa gitna lang tayo nito. Okay? Sa 15 minutes, tingnan natin. Okay, so dito sa 15 minutes naman, okay, so possible na ano siya, no? Na head and shoulders, so pwede niya ulit i-retest tong area na to. Okay, dahil nandiyan dyan, meron tayong demand level dyan. Okay. So, if magte-trade kayo, ngayon, at least maganda rin naman yung risk to reward ratio or pwedeng hanggang dito yung inyong SL. Okay, tapos hanggang dito muna ang inyong TP. Ayan, nasa 40 pips din. Oh. So, which is okay na rin for ano, no, for a day trader like us. Okay, so ayun lang. I hope marami ulit kayong inputs, marami ulit kayong natutunan for today's video. Bye-bye!